Okay mga kaibigan, magandang araw pong muli sa inyong lahat at ikinagagalak ko na muli kayo makasama dito sa ating Nokma PH. Noong nakaraang linggo, diniscuss natin yung mga ilan sa pwede nating i-consider kapag magpuput up tayo ng farm. Ngayon, ipagpapatuloy natin kasi nabitin tayo at saka hindi ko lahat pa na tatakel yon. Kaya nga, mga ka-Nokma PH, samahan nyo ako, i-message nyo ako kung ano pa yung mga posibleng makakalimutan natin. So, noong nakaraan, yung budget, yung location, no? Yung accessible ba tayo sa mga pupuntahan natin, sa pagbibilhan ng feeds, no? Yung electricity, yung source of water. Ngayon, ilan pa din sa pwedeng idagdag natin dyan kasi idagdag nyo na sa list natin, no? Ano ba yung mga bloodlines na ibibreed natin? And sabi ko nga, ano ba yung purpose natin? For commercial or for sariling gamit? At gaano karami ang gusto nating i-produce. So, syempre, kaya kayo maglalagay ng manukan nyo, may mga bloodlines na kayong hinahawakan. Ako, nagpunta pa ako ng farm kasi talagang gusto kong lumaban. No? Since habang lumalaki yung farm, nakikita din natin na lumalaki yung obligation natin. No? So, naglagay din ako ng mga bloodlines dati na pinagsimulan ko para sa kalaman nyo, yung mga Walton Hatches, no? More than 25 years na sa akin yung mga bloodlines na yan. Until now, meron pa ako niyan. And along the way, nung na-meet up ko yung mga breeders sa Bacolod na the likes of Art Lopez, no? Si Sir Alan Chaco, Eddie Boy, the late Eddie Boy Ledesma, Juancho Aguirre, Otik Hiroso, and then ito na sina Sir Manny Dilieva, sina Rapi Yulo, Sir Eddie Boy Ledesma, and sina Boyet Season, Itoy Season, no? Nagbago. Kasi nga ho, from the panlalaban ko, nagdagdag ako ng for commercial purposes. Kasi habang lumalaki yung breeding mo, mas lumalaki yung konsumo ng manukan mo, i-consider mo rin how are you going to feed those birds na galing mismo sa manok. Kasi sabi ng boss ko, si Sir July Tobiano, ang isa sa advisor ko when it comes to sa kaperahan, no? Yung boss ko sa Progressive Poultry Supply, of course, the Tobianos, Doc, kailangan in 3 years time, yun ang tanda-tanda ko, dapat ang magpapakain ng manok mo ay manok mo na rin. Sabi ko, ano sir yun? Okay. Eh dapat, sabi niya, dapat Nilo, yung manok mo, pag nagbenta ka, yun na rin ang ibibili mo ng patuka and the rest of the needs of the manok mo. Okay. And then kung 2 years na, 3 years na, bumubunot ka pa sa bulsa mo, mukhang mali yata ang pinasok mo. So yun, ikinonsider ko yun. Talagang tinandaan ko yun. Sabi ko, paano ako makakabenta ng manok kung ang manok ko ay hindi marketable, tawag ba doon? Hindi pang commercial na tinatawag. So hindi in sa merkado. Although yung manok ko siguro, yung Walton Hatch ko nung time na yun is magagaling. But, no, sabi nga ni Sir Art Lopez, Idol, yan yung mga taong tumulong talaga at naghubog sa akin kung bakit nagkaroon ng NUM Game Farm. I-consider din yung mga ka-Nokma PH yung mga taong lalapitan mo. Kailangan, you should ask, advice, and advice sa mga tao na pwede mong pagkatiwalaan at talagang alam mo makakapagbigay sa iyo ng ano talaga. Sabi niya sa akin, Idol, yung manok mong Walton, yes, magaling. Magaling yan. But Idol, ano bang plano mo? Sabi ko, gusto ko lumaban, gusto ko din mag-commercial. Sa tingin mo, yung ganito, kasi si artist talagang known for a very good master breeder yan eh. Pag tingin mo na manok niya, mula dyan hanggang dulo, wow, uniform. Anya, Idol, kung mataas ang 2 kaliskis yung manok ko sa'yo, pagdating sa sabungan, sinong pupustahan ng tao? Sabi ko, di manok mo. O makakasigurado ba yung puro mong manok na mananalo or matatalo nyo kagad yung manok ko? Sabi ko, hindi. Ngayon, paano tayo makakabenta ngayon? Pag nagbentahan ng manok, sinong unang bibilihin ng tao? Sa 10 or 100 buyer, sabi niya, mas maraming tingin ko, mas gusto itong manok ko kaysa manok mo. Tama ka rin doon. So, isip ulit. So, right people, sa right project, kailangan talaga doon tayo. Pupuntahan din natin yan. So, and again, ito, ilan pa lang tong dinidiscuss natin. Importante din sinong tao natin sa farm natin. No? Yan yung isang talagang medyo naging dilema sa manukan ko. Kasi I am working, no, dito sa B&J Progressive, no? More than 20 years na ako. So
hindi ho ganun kadali para sa isang kagaya ko na umiikot, umaalis sa farm, na iwan lang yung farm. Because during that time, wala pang Facebook, wala pang Messenger eh. Tawag lang, analog lang yan eh. Wala pa yung picture-picture. So, imagine those years na talagang, ano kaya nangyari sa manok? And then noon, wala pang cellphone eh. So, medyo matagal na. Matanda na din ho akong breeder na ano. So, i-consider yon. Ang tao ho ngayon, ang hirap. So, wag namang maano kasi generation, millennial na rin ho ako kasi 80s ako eh. But yung mas henerasyon ngayon, ang nakikita ko ho, iba ho yung pananaw nila. Yun na lang sabihin natin. Iba yung pananaw nila. As long as we have cellphones, we have loads, we don't care minsan kung pag mahirap, lilipat ako, aalis ako. But yung siguro magkaiba na yung pananaw. Yung tiyaga, yung dedication, iilan siguro sa henerasyon ngayon. Hindi ko nila lahat, but that is based on my experience as a farm owner, as a breeder. So, i-consider din natin yan. And mga pinsan ko ba to? Taga saan ba to? Pwede ba tong madaling umuwi kung gustong umalis? So, ang dami mong dapat i-consider dyan. So, I know for sure na isa yan sa napakalaking concern ng mga farm ngayon, no? May mga nakikita tayo sa Facebook, sa social media na mga pangyayari na hindi natin ini-expect, no? So, i-consider din natin, sino ba yung mga tao? Ilan ba mga tao? And then itong isa kong farm na ito sa Batangas, ito yung isa na halimbawa na sabi nga nung boss ko, may farm ka sa Bacolod. Si Progressive kasi, doon po kasi ako nagtatrabaho kay BNJ Progressive. Maglalagay ka rin, magpuputap ka din sa Bacolod, magpuputap ka pa sa Batangas. Nilo, isahin mo na lang muna. Mahirap yan, lalo na't ikaw ay nagtatrabaho, hindi mo matututukan yan. True enough, matigas ang ulo, sinubukan ng 1 taon, lugi. So, imagine, kaya talagang ano yan eh, experience, mahabang proseso ho ito. Siguro yung mga iba dito ngayon nagme-message na dito sa amin, Doc, ganito din yung sa amin. Ito ho yun. Siguro may mga mas grabe pang nangyari na hindi natin in-expect, no? So yung bloodlines natin, ano ba yung mga bloodlines? Meron mga gusto natin, sweater, roundhead, kelso. So ano ba yung in? Pero yung iba, of color ang gusto, puti, bulik, abuhin, black, no? So depende kung anong gusto nyo. But what is important is, ito yung mga tips, ito yung mga posible na pwede nating i-consider. Kasi wala na ho itong atrasan. Pag nailabas na natin ang pera dito, hit or miss na lang ho tayo dito. Kaya ho kailangan, iisa-isahin ho natin, didetalihin ho natin kung ano pa yon. Yung TP nyo, ano pa gamitin yung TP? Kawayan ba muna? Semento? Or kagaya ng mga umuuso ngayon, yung mga fiber cement na tinatawag natin. Kasi nag-start ho ako dahil ang budget ko talaga ay hindi ganun kalaki. Kawayan ho ako. To the point na some of my TPs are used plywoods, no? So yung mga tinatawag nating DIY ba yun? So yun muna. Hindi naman, iba siguro, nung una nagka-yero-yero, yung mga Euro. But ano ba? Doc, backyard lang kami. Doc, kaya namin 10, 20 lang. Okay. Sabi ko nga doon sa mga seminars natin, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit 10, 20, 30, as long as yung TP mo is in order, maganda na yon. Ang dahan-dahan natin gawin nyo kasi, ang manok kasi sir, mga Kanokma PH, kahit yung manok mo maganda, pag nilagay mo sa hindi in order na manukan, pumapangit yun. Pero kung yung manok mo is, tingin mo maganda na, pero pag nilagay mo, naka-arrange yung TP mo, kulay berde yung lugar mo, malinis yung painuman mo, walang plastic, walang kalat, well-maintained yung farm mo, wow, ang ganda ng manok mo. So, nadadagdag ng beauty at kagandahan yung paligid ng manukan. So, kung magmamano ka at hindi mo kayang i-grass cutter, hindi mo man lang kayang malinis, parang mali yung papasukan mo. No? So, siguro ngayon pa lang, mga Kanokma PH, ang dami na sigurong comments dito ngayon. No? So, but for now, magpapaalam muna ako panandalian. I think may 2 o 3 episodes pa tayong susunod dito. But sa inyo pa rin po manggagaling mga Kanokma PH yung ilan sa mga tips at kaalaman na pwede nating i-share sa ating mga kasabong, no? Overseas, yung mga kaibigan natin, shout out sa inyo. Yung mga nasa barko ngayon, no?
kung saan mang bansa kayo ngayon nandun, Espanya, Amerika, Europa, yung mga overseas natin na nagtatrabaho sa Qatar, sa Kingdom of Saudi Arabia, ingat ho kayo dyan, sa Middle East, sa Amerika, sa Canada, no? Sina Kelvin, the rest of the group, yung mga kaibigan natin from Siargao, no? Yung mga nagpapa-shoutout dyan, yung taga MRJ and Sons, yung mga Sambales, Nueva Ecija, ang Abraham Game Farm, napakarami nyo, huwag kayong magalala. At pagbibigyan naman ako ni Nokma PH na batiin ko kayong lahat at pasalamatan. At sa katatapos lang nating expo dito sa Clark, thank you so much. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat sa North Luzon, Central Luzon at South Luzon sa Tanan, sa lain yung lahat na nagpunta ron. But for now, maraming salamat po mga kaibigan. Sana ho ngayong araw na ito nakapagbigay kami sa inyo ng ilang kaalaman at tips para makabuo tayo ng sarili nating manukan. Ito pong muli, si Doc Nilo Antalan Magtibay mula BNJ Distributors Progressive Poultry Supply, Kaagapay, sa Tagumpay.